Kapag maliit na kubo sa gilid ng barangay, ang amoy ng uling at ginawang sabaw ng kalabasa ang unang gumising kay Ramil tuwing umaga. Nakatambay sa may hagdang kahoy ang lola niyang si Aling Menchi, may pulang kumot na bumabalot sa balikat at nakatitig sa kawad ng radyo na madalang tumunog. Maliit lang ang bahay, kama, mesa, silya, at sa gilid, isang lumang aparador na may sira-siring drawer kung saan nakatago ang mga resibo ng ospital. Ito ang ipinagmamalaki at pinangangalagaan ni Ramil kahit siya mismo ang nakakadama ng hiya sa trabaho niyang sinasalubong ng mga tawa ng kliyente at ilaw ng beer house. "Kuya, paunang ibigay mo na ba?" tanong ni Raymar isang gabi. Hinahaplos ang muka habang umiinom ng malamig na beer sa bangko ng kanilang sala. May pagkasuplado ang boses niya. Hindi mapapawi sa muka ang panibagong pagtingin na parang nagmamarka sa katawan ni Ramil. Hindi ito basta pagkagalit, ito ay pagkapahiya na tinik sa dibdib. Si Ramil ay tumingin muna sa lola. Kailangan ni lola ang pera, papatayin ang doktor ng ospital kung hindi natin mabayaran, sabi niya. Ang salita'y parang bato na pinipilit ilabas. "Nag-iipon na ako, makakatapos na ako, Ray." "Para siguro sa gatas ng aso," bungad ni Raymar nangingisay. "Hindi ka ba nahihiya, kuya? Ang mga tao nagbibiruan na sa tao mong gago sa sayaw sa likod ng bar." Doon nagiinit, hindi sa dugo o suntok, hindi rin sa galit na nagmumula sa pagiging macho dancer, kundi sa mapanghusgang tingin ng kapatid na dapat siyang sumuporta. Naalala ni Ramil nung unang beses siyang tumalon sa entablado, ang katawan niyang parang pinukpok ng musika. Ang mga palakpak, ang ihip ng hangin mula sa mga bintana ng beer house kung saan umiinom ang mga lalaki na hindi niya kilala. Doon kumikita siya ng bilihin ng gamot ni Aling Menchi. Doon may mga mata na magbabayad sa kanya ng barya at manahimik sa isang sandali habang ang puso niya ay sumisigaw ng ibang bagay. Kinabukasan, nagpunta sila sa palengke. May lumang tricycle na hinarap ni Ramil, tinulungan ang lola na umupo. Ang ilaw ng araw ay malambot pa, may halong alabok mula sa daanan papunta sa ospital. Sa palengke, may tsismis na naglalakad kasabay ng sari-saring bungkos ng gulay. Mga tao na nag-uusap ng may pag-iingat. May kumakalat na sabi-sabi tungkol sa bagyo ng gabi na kahapon. Hindi panlabas na bagyo, kundi ang panloob na pamumulaklak ng kakaiba. Isang nilalang na walang laman ang mga mata naglalakad sa pagitan ng mga kabahayan. Sa baryo, ang mga usap-usapan ay parang alon, maikli, mabilis at may lahi ng takot. Hindi nagtagal, kumatok si Manggardo sa bahay nila. Napuliki ang mata niya, mariing mga bituin sa likod ng birna, ang balahibo ng kanyang braso na parang natagpuan ang oras. "Ramil," sabay hawak sa balikat. "Tara, may magaganang kuwakuvni, pakinggan mo muna." Lumabas silang tatlo, si Manggardo, si Ramil at ang lola, at naglakad sa mabagal na avenida ng baryo. Sa gilid ng kalsada, may maliit na bukawan na parang sinasadyang hindi na inuwayan ng buwan. At doon, sa pagitan ng anino at liwanag ng poste, nandoon si Tinay. Hindi siya mukhang tikbalang sa unang tingin. Maikli ang buhok, may mahahaba at paraan ng pagngiti na hindi pangkaraniwan. Ang mga mata niya ay bahagyang nalalapar, parang nakita ng isang hayop sa bukid. Nagsuot siya ng lumang damit na may burda sa palibot at may kanya-kanyang singsing sa daliri. Ngunit may kakaibang oras sa kanya. Hindi siya nangaakit lang, parang nag-aalok ng kasunduan. Nang makita niya si Aling Menchi, lungsod ang kanyang tingin, may simpatya at iba pang mga lihim.
Nakikinig ka ba, Manggardo? Tanong ni Tinay nang malapitan. Ang bata, siya ang may puso. Siya ang mag-aangat sa tingin ng baryo. Hindi nagustuhan ni Raymar ang ngiti ni Tinay. Ano ba to? Mga alamat? Tingin ba nyo na kami ang kulang na solusyon? Galit na pagpigil. Ngumit ang lola ay nakangiti. Kung may magagawa si Manggardo, kung may paraan para makatulong kay Menchi. Ipinahayag ni Tinay na may mutya, gintong hibla ng buhok, tila kinulot mula sa dilim ng gabi. Hindi basta-basta ito, paliwanag niya. Ang mutya ay hindi perpekto. May kapangyarihan, may kapalit. Ngunit kung ang puso ng magkakapatid ay matapat, walang imposible. Umalon ang katahimikan. Para sa isang sandali, si Ramil ay nakahawak sa mutya, malamig sa simula, at pagkatapos ay naglalaan ng init na parang apoy. Naramdaman siya ang anino ng saliling pangarap. Hindi na kailangan ng entablado para kumita, hindi na kailangan munang magtiis ng mga halahak. Ang mutya ay nagmula kay Tinay, isang tikbalang na naglalakad sa anyo ng babae, at ang alok niya ay malinaw. Tatanggapin niya ang kapangyarihan, susugan ang sarili sa liwanag na mag-alis sa takot at magbabayad sa pamamagitan ng isang bagay na hindi niya alam pa. Isang bagay na maglalapit sa kanya sa bingit ng pagkawasak. Ang desisyon ay hindi agad dumating. Sa gabi, habang naglalakad pa uwi, hinayaan ni Ramil ang malamig na hangin na kumaway sa balat niya. Ang lola ay humarap sa kanya, ang kanyang mga mata ay malaiban na may luha. Huwag kang matakot, anak, kung ito ang makakapagligtas sa atin. Malambing ang boses ni Aling Menchi, ngunit may kapit na pagod. Tumango si Ramil, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. Ang pagbibigay niya sa mutya ay hindi lang pag-angat sa sarili, ito ay pag-angat para sa lola, para sa benta, para sa maliit na bahay na may mga resibong nakadikit sa loob ng drawer. Sa loob ng kanyang dibdib, may isang tinig na nagsabi, iba iyon. May isang tinig na tumatahan ng kemikal ng ambisyon at kawalang pagtitiwala. Inilagay niya ang mutya sa ilalim ng kanyang damit bago pumasok sa entablado sa gabi. Ang ilaw mula sa stage ay parang sumasana sa balat niya at sa gitna ng pag-ikot ng disco ball at tugtugin, isang kakaibang pakiramdam ang dumapo. Hindi lamang niyang naramdaman ang suporta ng mga mata, parang may liwanag na gumagapang sa kanyang mga buto o piring ng lakas. Matapos ang palabas, may kakaibang pangyayari. Hindi lamang mga barya ang naiwan, may mga bulong na nakasunod sa kanya, may mga tingin na tila nagbabala. At sa bahay, nasumpungan niyang may sugat sa kanyang braso, maliliit na pilas na hindi niya matukoy kung saan nanggaling. Ito ang unang palatandaan ng kapalit. Sa ilang araw, nagsimula ang mga pagbabago hindi lamang kay Ramil. Ang pangalan ng pamilya ay nasa bibig-bibig ng mga taga-roonan. May nagsasabing siya ay may kapangyarihan na hindi dapat hawakan ng ordinaryong tao. Sa beer house, may mga musong nagbibiruan at may mga dala-dalang komento na parang palakpak lang. Ngunit ang mga usapan ay naging mas matinding mga tingin. Nagsimulang humingi ng payo si Manggardo at nagpasya silang magsanay. Hindi daw magiging basta-basta ang kapangyarihan, kailangan ng disiplina, ng ritual, ng pag-alay. Suot ni Manggardo ang lumang espada ng kanilang ninuno, hindi totoong bakal na makintab, kundi isang pinahira ng orasyon at mga bakas ng panahon. Ang mutya ay didilaan ng lakas, sambit niya. Ngulit hindi ito ibibigay ng walang kapalit. Ikaw, Ramil, ang dapat magdala nito sa tamang paraan. Nag-umpisa ang pagsasanay. Sa umaga, nagbuhat siya ng kahoy sa gilid ng bukid, mga gamit na tinatawag na pang-ehersisyo sa lumang paraan. Sa gabi, nag-oorasyon sila, nag-aawit ng mga salita na tila lumalakad sa hangin.
Naranasan ni Ramil ang unang iyang panlalagas ng pagkakilanlan. Ang mutya ay nagbigay sa kanya ng tapang sa sandali, ngulit may kasamang panginginig na dumadaloy sa buto kapag ginamit niya ito ng labis. Mapapansin niya ang mga daliri niya na nanginginig pagkatapos ng bawat pagsulong. Magkakaroon ng lagnat na pumapatay sa sigla niya kung ipapapilit niya ang mutya. May mga araw na nanaig ang takot. Nakita niya ang imahe ni Ma'am Prado, matikas, nakaimik ng ginto at mahaba ang hikaw. Siya ang kamag-anak na ngayoy may tinatagong paningin. May mga sabi-sabi na lumalakas ang kapangyarihan niya sa mga gabi ng pag-ulan. Hindi maintindihan ni Ramil kung bakit ang isang babae na dating nag-aalaga sa kanila bilang kamag-anak ay ngayon naging malamig, mataas ang tingin. Mulit sa esensya, may nakagugulat na katotohanan. Si Ma'am Prado ay naakusahan ng kalabisan ng pagkulang. Siya ay sinasabing may kaugnayan sa mga nawawalang alagang hayop at mga bangkay ng kalabaw na naiwan sa bakuran. Ang baryo ay nagbago ng ihip, nagkaroon ng takot na hindi malilimutan. Nang ang isa nilang kapitbahay na babae ay nawala ang kanyang aso at mayroong kakaibang hiwaga sa likod nito, mga bakas sa lupa at mga punit sa bakuran, ang panibagong usapan ay nag-confirm sa halahak ni Ma'am Prado. May mga taong napuno ng galit at nagplano ng aksyon, panghuhuli, pagsasabat ng mga sanggalang at mga palatandaan sa mga bahay. Ngulit hindi lahat ay nagmamadali. May ilan na umiwas sa panghuhusga, may ilan na nananalig sa orasyon at sa mga albularyo. Sa kabila ng mga pagod, patuloy ang pagsasanay. Tinaruan ni Mang Gardo si Ramil kung paano hawakan ang espada, paano i-channel ang liwanag mula sa mutya at paano magtiis sa pagbabayad ng kapalit. Kapag ginamit mo ang mutya para sa sarili mong kapakanan, sisirain ka nito, babala ni Mang Gardo habang nag-aayos ng bandage sa braso ni Ramil pagkatapos ng isang pagsasanay. Kapag ginamit mo ito para sa bayan, may lilim pa ring sumunod, kaya kailangan mong mag-ingat. Isang gabi, habang nag-iikot sa palengke para maghanap ng gamot para sa lola, may nangyari. May nagulat na halakhak sa dulo ng eskinita at biglang naramdaman ni Ramil ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Ang mutya ay parang sumiklab, isang apoy na nag-igting sa puso niya. Lumuha ang kanyang isip sa mga larawan ng lola na nakahiga sa kama, naglalabas ng mahina na hininga. Mabilis siyang tumakbo sa pinanggalingan ng mga tao at nakita ang isang grupo ng mga lokal, mga lalaking may maskarang galit na nagbibigay ng hanggaran sa kanya. Hindi niya alam kung anong dahilan, baka dahil sa nanunukso, baka dahil sa isang usapan na umabot ng hindi dapat. May nagpakita ng isang lumang larawan kung saan si Ma'am Prado ay kasama ang ilang lalaki at may mga palatandaan ng pamamanhid sa paligid. Nakaramdam si Ramil ng kakaibang bagay, isang tuwersa na hindi niya kontrolado. Ang mutya ay kumintab at may liwanag na nagmula rito. Sa pag-iting ng emosyon, hindi niya sinadya na gamitin ang lakas. Ang isang lalaki ay lumipad pabalik sa pintuan at bumagsak. Hindi malala, ngunit sapat upang mapasigaw. Ang ingay ay humanto sa pagkatinag ng mga tao, muling sumalak ang takot. Ang kapangyarihan ay maaaring magbigay ng kaligtasan, ngunit maaaring ring magdulot ng takot at galit sa mga mata ng kanyang kapitbahay. Pagkatapos ng insidente, may kumalat na kwento. Si Ramil, ang binatang nag-perform sa beer house, ay gumagamit ng mahiwagang kapangyarihan. Siya ay maaaring humawak sa mga tao at magdulot ng sakit. Ang usapan ay mabilis na kumalat. May ilan na natakot, may ilan na nagplano ng paghukom. Si Raymar, na noon ay laging nagbubunyi sa kanyang karangalan, ay tumalikod ng mas malalim. Hindi na niya nakikita ang kapatid bilang tagapagligtas, nakikita niya ito bilang panganib.
Nakakahiya ka sa amin, sigaw ni Raymar isang gabi sa harap ng bahay. Ang boses niya'y parang palaso na tumutulo sa buto. Ang sabi ni Ramil ay tahimik. Ginawa ko ito para kay Lola, ginawa ko para sa atin. Ngunit ang mga salita ay hindi sapat. Sa araw-araw, may mga pinipintasan sa kanila. May isang gabi, may kumakatok sa kanilang pinto. Mga kapitbahay na may dalang kahoy na punong may patalim, nagbabantang maghukay ng kanilang tahanan. Napuno ng takot si Aling Menchi. Nang humingi ng tulong sa simbahan, nakaramdam sila ng malamig na pagtanggi. Ang baryo ay parang isang malaking katawan na nagkukumahog na linisin ang dumi. Ang kanilang maliit na bahay ay naging maling gawain. Hindi naglaon, nagkasakit ng manala ang lola. Ang ospital ay nangangailangan ng halaga na hindi nila agad makukuha. Naging malinaw ang pangangailangan. Ang mutya ay dapat gamitin ng higit o hindi sapat ang magiging resulta. Maraming gabi na pinipilit ni Ramil ang kanyang sarili na kumamit at gamitin pa ang mutya. Ngulit sa bawat paggamit, may bagong gastusin. Mahihina siyang magsalita, nawawalan ng lakas, may mga pagkakataon na halos hindi na tumindig. Ang kapalit ay tumitindi. Sa gitna nito, umusbong ang isang bagong revelasyon. May naglalakad na tao sa baryo na nagngangalang Budong, isang lalaking may kakaibang tingin sa mata, na may mga sugat na hindi natatablan ng araw. Nakita ni Ramil si Budong na nakikipag-usap ng palihim kay Ma'am Prado sa likod ng lumang bodega. Ang kanilang usapan ay tahimik. Nungit ang diwang nakikinig ay parang nagbubukas ng isang reserbang pinto sa kasamaan. May mga tao sa loob na hindi na lamang nandyan para mangakit ng pagkain. Sila ay mga aswang na tumalon mula sa loob ng lipunan. May pagkamakina at taktikal sa kanilang pag-atake. Ang baryo ay hindi lamang mga kwentong natutulog sa gabi. Siya pala ang sentro ng isang mas malawak na panganib. Nagdesisyon si Ramil na hindi na maghintay. Kung siya ay tahimik at hindi gagawa, mamamatay ang lola niya. Kung gagamit naman siya ng mutya ng puno ng galit at nag-isa, baka masira ang buhay niya. Sa kanyang puso, isang uri ng bagong pag-ibig na hindi romantiko ang sumibol. Pagmamahal na nagmula sa obligasyon at mula sa pagkakaintindi na mayroong isang bagay na mas mataas pa sa kanya. Ang baryo, ang pamilya, ang pulso ng mga tao na nagsisikap. Tinawag niya si Manggardo at si Tinay sa harap ng bahay at nagplano. "Anong gusto mong gawin?" tanong ni Tinay, nangiti ngulit seryoso. Ang mukha niya ay tila naglalaman ng mga desenteng lihim. "Alisin natin si Ma'am Prado," sagot ni Ramil ng tahimik. "Palampasin natin ang pagkasira. Ang mga tao ay takot. Kung hindi siya mawawala, patuloy ang sakit." Nagningning ang mata ni Tinay. Hindi ganoon kadali. Si Ma'am Prado ay hindi ordinaryong tao. Siya ay may sariling hukbo, at hindi lahat ng hukbo ay may laman na karne lamang. Kailangan mo ng apoy na magpapakita ng liwanag, at kailangan mong pumili kung anong presyo ang handa mong bayaran. Doon nagsimula ang pinakamahigpit na bahagi ng pagsasanay, pagtitiis sa sakit, pag-alam sa hangganan ng mutya. Pinairal ni Manggardo ang lumang gawain, pagpupunas ng palad ng Diyos at paglalakad sa ilog sa gabi. Tinuro niya kung paano maglatag ng orasyon at paano i-channel ang liwanag ng mutya sa espada. Paulit-ulit siyang sinusubok sa paghinga.
Mga sandali ng katahimikan na puno ng nakapaligid na tunog. Ang langit na yumuyuko, ang mga kuliglig, ang malayong sigaw ng aso. Sa isang pagsasanay, nagkagulo ang mutya. Nagpakita ito ng napakatingkad na sinag, nagdulot ng pananakit sa katawan ni Ramil, at siya ay muntik nang mawalan ng malay. Nang magising, nakita niya ang maliit na kumunot sa kanyang kamay, ang sugat na nagbigay ng madilim na pakiramdam. Ito ang kapalit, bulong ni Manggardo. Huwag mong sayangin. Dumating ang araw na nagpasya silang harapin si Mamprado. Hindi bigla, may pagbubuo ng plano. Si Raymar na sa simula ay tumutol, ay hinawakan ang kanyang mga kamay at bumalik at nakipag-usap ng mahinahon. Ang pag-iiba sa puso ni Raymar ay hindi biglaan. Ito ay bunga ng panonood sa paghihirap ng lola, ng pagkakita sa pagod sa mga kamay ni Ramil, at ng takot na baka ang kanilang pamilya ay tuluyan ng mawala. Napagpasyahan niyang sumama, una sa paglalakad upang ipakita sa ibang tao na hindi nag-isa ang kapatid. Bago ang gabi ng paghaharap, nagpunta si Raymar sa kubo at tumitig sa larawan ng kanyang ina, isang babae na nagtrabaho ng magdamag para lamang bigyan sila ng kanin. Hindi mo ako iniwan, bulong niya, at naramdaman sa paligid ang pag-akyat ng hangin. Ilang hakbang mula doon, naramdaman niya ang pisngi ng mutya na nagiinit. Parang may maliit na alitaptap na umiilaw sa pagitan ng mga daliri niya. Alam niyang hindi magiging madali. Alam din niya na kahit manalo siya, may mawawala. Sa gitna ng gabi, lumabas sila ng grupo. Si Raymar na parang binago lang ang katauhan, si Manggardo na may daladalang espada, at si Tinay na may ngiting nakakatawang parang alam na lahat ng sobong ng mundo. Pumunta sila sa tahanan ni Mamprado. Sa labas, nagtipon ang ilang mga tao. May mga ilaw na nagninining sa kadiliman. May mga mukhang nag-aabang. Nang kumatok si Raymar sa pintuan, narinig niya ang isang tinig. Sino kayo? Malamig, malinaw na parang sinukol ng bakal. Pinalipad ang pinto at lumabas si Mamprado na nakasuot ng maong at may kumikislap sa tenga niya. Ang kanyang ngiti ay hindi nagtatago ng kalamnan, halos mapapahiya ka sa tapang niya. May kailangan ba kayo? Tanong niya, parang may hawak na tasa ng tsa sa kamay. Hindi siya nagsalita. Tumayo lang si Raymar at hinawakan ang mutya. Ang liwanag nito ay nagsimulang umusbong, bayayad sa una at pagkatapos ay nag-iinit. Napalibutan sila ng katahimikan at naramdaman ni Ramil ang paghinga ng mundo na katutok sa kanila. Pagkaigting ng sandali, may kumalas na tunog, isang pag-iyak ng aso sa kalayuan, isang langot-ngot ng bakal mula sa espada ni Manggardo. Hindi pa man nagsimula ang tensyon, biglang may nagbigay ng sigaw mula sa bahay ni Mamprado, isang sigaw ng pagkabigla at takot. Ang liwanag ng mutya ay sumiklab ng mas matingkad at si Mamprado ay kumunot ng kilay. Nagbago ang mukha niya, parang may mga ugat ng kadiliman na kumakapit sa labi niya. Narinig ko na ang pangalan mo, Ramil, sabi ni Mamprado, at ang tinig nito ay may kalawakan ng kahalayaan at pananamantala. Alam mo ba ang bigat ng tadhana? Hindi sumagot si Ramil. Ngunit sa isang paggalaw, nakita niya ang mata ni Mamprado. May kakaibang kinang na parang nagbukas ng pinto sa ilalim ng buwan.
At sa likod ng mga mata ni Mamprado, may mga anino ng kanilang mga nawawalang alaga at mga bangkay ng kalabaw. Sa sandali ring iyon, nalaman ni Ramil na hindi lang ito laban para sa kanilang pamilya. Ito ay laban para sa kaluluwa ng baryo. Bago pa man matapos ang pag-uusap, may nangyaring mabilis. Mga alon ng aswang ang lumabas mula sa mga anino ng bodega. Kumikiskis sa lupa, naglalakad na parang usok. Ang mga tao na kani-kanilang nakatayo ay napahinto at napatakot. Si Budong, na dating nakatago sa dilim, ay nagpakitang gilas at tumawid papunta sa kanila, ngulit hindi para tumulong. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagnanasa. Nagkawatak-watak ang komunidad. May ilan na tumakbo palayo at may ilan na nanatili, hinahawak ang kanilang mga anak ng mahigpit. Nakita ni Ramil ang mukha ng lola sa isipan, ang mahina niyang pagtitiis, at ang mga resibo sa drawer. Alam niya ang pangako niya na hindi siya susuko. Sa isang galaw na maikli ang hininga, hinawakan niya ang espada, pinukpok ng liwanag ang hangin, at nilakad ang mga alo ng aswang. Ang tunog ng bakal ay kumawala, hindi dukot ng dugo, kundi tunog na sumasabog ng liwanag. Ang mutya ay nagbigay ng sigla sa kanyang mga kalamnan, ngunit may kasamang panginginig at pagkahilo. Ang kapalit ay nagpakita na parang isang maliit na bulto ng ulap sa dibdib niya. Sumakit. Ang laban ay mabilis, hindi floral na karahasan, kundi isang tugma na puno ng tunog. Ang pag-igting ng kalamnan, ang tibok ng puso, ang pagniningning ng espada, at ang pagsabog ng mga sigaw. Si Raymar ay tumulong, hindi na bilang tagapag-insulto, kundi bilang kasama. Sa bawat palo ng espada, may mga anino ng tao na sumisingit, mga imahe ng takot na iiwan ng mga kaluluwa. Ang mutya ay kumikislap at sa isang sandali may napakalakas na ilaw na pumaan sa gitna ng bakuran. Isang aswang ang nagkabasag at naglaho sa hangin, hindi sa paraan ng dugo o laman, kundi parang usok na natunaw sa sikat ng araw. Ngunit hindi naging ganap ang tagumpay. Sa huling palo, may isang anino ang tumalikod sa liwanag at tumagos sa puso ni Ramil. Hindi literal na pagkatusok, kundi isang pagbagsak ng lakas. Dahan-dahang napayuko siya, at nang ilitaw ang kanyang mga mata, nakita niya ang mukha ni Mamprado na nakangiti. Hindi tagumpay na malaki, kundi panlinlang din. Ang mutya ay kumuputol ng liwanag at naputol sa kamay ni Ramil. Sa pagkadapa niya, naramdaman niya ang pagdurugo ng loob, hindi dugo na makikita, kundi parang unti-unting paggigis ng kanyang kaluluwa. Ang kapalit ay naging madali, isang napakalaking pagpapakasakit sa katawan at kaluluwa. Nang muling magising, nakaupo siya sa tabing kalsada na may alon ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha. May nakapaligid na tao, ang ilang kapitbahay, si Raymar, si Manggardo at ang lola na may mga luha sa mga sulok ng mata. May isang tahimik na pag-urong sa paligid. Ang baryo ay nagmumuni sa nangyari. Tama ang isang bagay, nabuhay sila at nasugatan, may nawala at may natira. Ang liwanag na ginamit ni Ramil ay nagligtas ng ilan at nagpaiyak sa iba. Matapos ang gabi ng laban, dumating ang biglang katotohanan. Ang mutya ay nagdulot ng kaligtasan, pero may napakalakas na pulbos ng kapalit, ang buhay ni Ramil. Ang kanyang katawan ay nanghina. Ang mga kapitbahay ay nagbabalita ng mga usok na mula sa kinalalagyan niya. May nagsabing narinig nilang siya'y nagmumulto sa gabi. May kumakanta sa dulo ng kalye.
Ang kanyang pangalan ay naging paraan para sa pag-uusap na may halo ng takot at respeto. Ang lola ay bumawi. Siya ay umalingasaw sa mga gamot at mga kwento ng pag-asa. Sinamahan ni Raymar ang pag-aalaga at nagkaroon ng simula ng pagkakasundo sa pagitan nila. Ngunit ang kapalit ay hindi tinapos. Sa susunod na araw, inabot ng bagong balita. May nawawalang bata sa kabilang barangay at may mga bakas na tumuturo sa direksyon ng bahay ni Ma'am Prado. Ang panibagong takot ay sumabog. At sa puso ni Ramil, may mabigat na pangungusap. Kahit nagligtas siya, hindi siya makatatakas sa sugat na iniwan sa kanya ng mutya. Ang kanyang pag-iisip ay parang nabugbog. Minsan, nagmumuni-muni sa magandang tuwa ng pag-ibig na ibinigay sa kanya ng lola. Minsan naman ay bumabalik sa napakatinting sugat na parabang sinusubukan siyang tanggalin mula sa mundo. Humarap si Ramil sa maliit na salamin at nakita ang pagod sa mukha niya na hindi lamang pisikal. Ang mutya sa isang gilid ng kanyang damit nagliliwanag ng napakaliit, parang maliit na alitap-tap. Alam niyang may darating pang hamon. May ilan pa ring aswang na nagtatago sa likod ng mga tao at si Ma'am Prado ay hindi pa lubusang napatigil. Ngulit ang isang bagay ay malinaw. Hindi palaging ang lakas ang dapat ihandog. Minsan, ang pag-ibig ang kailangan. Huminga siya ng malalim, hinawakan ng kamay ng lola at napahawak ang isang maliit na ngiti sa labi ni Aling Menchi. Anak, bungad niya ng mahina, anuman ang kinakaya mo, kung anuman ang maging kapalit, tatanggapin kita. Nang araw na iyon, may pagkakabuo sa loob ni Ramil. Hindi lubos na kalinawan, ngunit sapat upang ipagpatuloy. Alam niyang kailangan niyang pagalingan ang sarili at kailangan niyang iligtas ang baryo nang hindi sinasakripisyo ang natitirang bahagi ng sarili niya. At sa gilid ng daan, si Tinay ay dumating muli. Ang kanyang ngiti ay parang may lihim at sabay na bumulong. Hindi lahat ng mutya ay sumpa. May paraan upang maituwid ang kapalit. Ngunit kailangan mong harapin ang mga kalalabasan ng puso mo at piliin kung sino ang pipiliin mo, ang sarili o ang bayan. Sa pagtingin ni Ramil kay Raymar, nakita niyang may pag-asa pa. Ang kapatid na dati ay puno ng galit ay ngayon ay may pagkakapit sa kanyang balikat. Ang paglaklakbay ay hindi tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ang magiging labanan kay Ma'am Prado ay hindi lamang pisikal. Ito ay moral, espiritual at personal. At si Ramil, bagamang nasirang bahagya, ay nagbukas ng isang bagong yugto. Ang pagtanggap sa tungkulin na hindi niya hiniling, ngunit hindi na niya kailangang takutin. Habang bumabalik ang mga tao sa kanilang araw-araw na gawain at unti-unting nililinis ang bakuran ng bawat bakas, si Ramil ay tumindig sa gitna ng plaza at napatingin sa malayo, sa bundok na nagtatago ng tabsing ulap. Sa dilim ng umaga, may sinag ng liwanag na dumaan sa kanyang mga daliri. Alam niyang kailangan niyang magbayad ng mas mabigat na presyo, ngunit hindi siya aalis nang hindi munang nasasagip ang puso ng lugar na minahal niya mula pagkabata. At sa loob ng kanyang dibdib, ang mutya ay kumikislap, parang paaalala na may mga bagay na may dalang liwanag at dilim. At kung paano niya haharapin ang mga iyon ay magdedetermina kung saan magtatapos ang buhay niya, sa pagkawasak o sa muling pag-asa. Kinapos man ng pagod ang kanyang mga kalamnan, hindi nagkubli ang determinasyon sa mga mata ni Ramil.
Habang tinatanggal ng mga kamay niya ang mga lambong at dugo sa mga sugat, ang maliit na liwanag ng mutya ay kumikislap. Hindi nagmamadaling magpaliwanag, ngunit hindi rin umaalis. Nang humakbang siya palabas ng kanilang kubo, sinalubong siya ng malamlam na liwanag ng umaga. Ang mga tao ng baryo abala sa pagpukol ng abo, pag-aayos ng mga punit na bubong, at ang tahimik na pagbibilang ng nawawala at natira. May dapat tayong gawin, ang sabi ni Reymar na humahawak pa rin sa balikat ni Ramil. Sinalubong sila ng sigaw mula sa may kanto, si Ma'am Gardo na nag-uulat tungkol sa bakas ng mga paa na nakita sa damuhan patungo sa gilid ng bundok. Iniharap niya ang isang piraso ng putik na may sariwang marka ng sapatos. Maliliit, humahalo sa pawis at lupa, na tila naglaho sa direksyon ng mga punong akasya. Si Ma'am Prado, ayon sa mga bulong, ay madalas maglakad doon sa gabi. Siya ay matandang babae na may pagkilos na hindi na ipaliwanag ng simpleng takot. Lumunod ang katahimikan. Ang lola ni Ramil, si Aling Menchi, umupo sa hagdan at nagdila ng palad, mga matang may tapang at pagod na nagkikintal ng mahabang pag-ibig. Kung may lalabas na paraan, ang mahinang tinig niya, "Huwag ninyo akong ilagay sa harap ng panganib. Kayo ang kabataan, kayo ang may lakas." Tinay na palihim na nagmamasid mula sa lilim ng isang akasya, lumapit ng dahan-dahan. Nagkatinginan sila ni Ramil at sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang resolusyon. Hindi parating nakatali sa pag-iisa ang tungkulin ng tagapagtanggap. May alam akong isang lugar sa bundok, lumang kuweba na may alikabok ng mga alamat. Doon umiikot ang pinagmulan ng mutya. Kung nais mong ituwid ang kapalit, kailangan mong bumalik sa pinagmulan, hindi lamang upang ibalik ang bagay, kundi upang harapin ang dahilan kung bakit ito gumana ng ganoon. Hindi agad naniwala si Ramil. Kung totoo iyan, bakit hindi naitira ng mga ninuno ang daan? Bakit kailangang lugmok at kumakasal ng buhay? Tinay ay tumango. Dahil ang mutya ay hindi nilikha para sa kapangyarihan, ito ay bahagi ng isang sumpa na naitulak ng kasakiman ng isang nakaraang panahon. Ngunit may sinaunang paraan para gawing tama ang kapalit, ang pagbabahagi. Ang mutya ay hindi nagbabalik ng buhay, ngunit kayang tuparin ang balanse. Kung maraming pusong kusang magbibigay ng kaunting liwanag, maaaling isangguni ang mutya at hindi solong buhay ang magbabayad. Si Reymar ay tumingin sa kanya, lalo nang humaba ang kanyang mga balikat. Mangyayari ba noon? Ibinibigay ba ng isang buong bayan ang sarili upang iligtas ang isa? Hindi iyong pagbibigay ng sarili na literal, paliwanag ni Tinay. Puso ang ibabahagi, mga panalangin, maliit na sakripisyo, isang gabi ng pagkakaisa, pag-aalay ng pagkain, pag-aalala sa mga nawala sa tamang alaala. Kung ang mutya ay nakakabit sa lakas ng pagsamba at pagmamahal, babaan nito ang demand para sa dugo. Nag-alinglangan si Ramil. Sa loob niya'y umiikting ang takot. Kung pahihintulutan niya ang bayan na makisapi sa isang ritual, baka sila'y mas malagay sa panganib. Ngunit nagliwanag ang muka ng lola nang marinig ang kanyang mga salita. Halos parang natunaw ang pagod. Kung may pag-asa na hindi ako ang magpaparusa, bulong niya, matutuwa ako. Nagkaisa sila. Haharapin nila si Ma'am Prado, ngunit hindi bilang isang grupo na susunugin ang lumang babae.
haharapin nila ang pinagmulan ng mutya sa bundok at, kung kailangan, pagsasama-samahin ang puso ng baryo para baguhin ang timbang ng kapalit. Kailangan ng tapang at diskarte at higit sa lahat, panahon. Hindi pwedeng magmadali. Si Ramil ay naghihikapas pa sa sugat at kailangan ng pagkain at pahinga. Sa loob ng sumunod na 3 araw, ang baryo ay nagsagawa ng maliit na ritual ng pag-alaala. Nagdala ang mga tao ng maliit na palapa, naglagay ng mga puting dahon sa gitna ng plaza at nagsabi ng mga pangalan ng mga nawala. Hindi lahat ay naniwala. May mga nag-uusap pa rin ng may pagdududa at takot. May mga tanong, bakit magbabahagi? Bakit hindi itago ang liwanag at huwag magtangkang iligtas ang lahat kung mabibigyan lamang ng isang buhay? Ngunit ang mga sagot ay dumating sa anyo ng maliit na kabutihan. Isang bata ang naisalba mula sa pagkalunod nang hindi sinasadya sa tulong ng liwanag na manipis lamang ang pagyuko. Isang aso ang nabuhat mula sa hukay, nagdulot ng mga ngiti, maliit na palatandaan na ang liwanag kahit may kapalit ay nagdadala rin ng pag-asa kapag ginamit ng may kaisa. Si Ma'am Prado ay hindi nanahimik. Sa gabi ng ika-4, may sumalanta sa kanilang bakuran. Ibinulong ng hangin ang pangalan ni Ramil at may kakaibang himig na nagmumula sa dulo ng kalye. May sumindak na maninila sa mga anino, marami ang nagdamdam, at ang ilan ay nagsabing nakita nila ang matandang babade na nakalabas at naglalakad ng may luwalhating ibig na para bang pinangungunahan niya ang hangin. Ang mga alon ng takot ay gumalaw. May ilan na tumakbo palabas upang maghigante, ngunit nasuklian ng pangamba. Hindi natin siya pwedeng husgahan ng basta, paalala ni Aling Menchi sa gabi. Baka may pinagdaraanan siyang sugat tulad ng sa atin. May mga bagay na hindi lumalabas sa mukha ng tao. Sa kabila nito, lumala ang kaso ng nawawalang bata mula sa kalapit na barangay. May bagong bakas ng paa humahantong sa bahay ni Ma'am Prado. Hindi sila pwedeng maghintay. Ang lider ng barangay na dating tahimik at nagpapakumbaba ay nagpasya na mag-organisa ng pagpunta sa bahay ni Ma'am Prado upang magtanong. Iyon ang sandali na tumayo si Ramil, bagaman nanginginig pa ang mga tuhod. Ako ang lalakad doon, ang mahina niyang sabi. Hindi dahil ako ang pinakamalakas, kundi dahil ako ang may kinalaman sa bagay na ito. Kung si Ma'am Prado ang nagsitakip ng dulo ng lahat ng ito, gusto kong marinig siya mula sa kanya, hindi mula sa bulong ng iba. Tumango si Raymar at tumayo rin ang ilan para samahan siya. Ngunit si Tinay na tila nababalot ng kakaibang landas, nagbigay ng isa pang paalala. Mag-ingat, ang mutya ay gumagana sa pag-asa at takot. Iwasan ang galit. Kung pupunta kayo na may paghuhusga, hindi iyon magtatapos ng maayos. Naglakad ang maliit na grupo sa gabi. Ang hangin ay mabigat sa pangamba. Ang mga bituin ay matalim at ang mga punong akasya ay nagdadala ng kanilang sariling mga anino. Sa dulo ng daan, naroon ang bahay ni Ma'am Prado. Hindi isang malaking tahanan, kundi isang maliit na kubo na napalibutan ng mga garland ng mga bagay. Mga laruan, basag na salamin, mga damit na mistulang inilagay na lamang sa hangin. Ang halimuyak mula sa hangganan ng bahay ay matamis at mapanukso. May halong usok ng nasusunog na damo. May tao sa loob. Si Ma'am Prado, mas matanda kesa sa inakala nila. May mga mata na parang naglilihim ng pagod at pag-ibig.
May hawak siyang isang maliit na kahon na tila puno ng mga piraso ng liwanag. Nang nakita niya si Ramil, tumigil siya. Sa loob nila, tumahimik ang mundo. Hindi isang kaguluhan ng bungang isip, kundi isang pagbukas ng hanggat maaari. Bakit? Tanong ni Ramil ng una. Bakit mo kinuha ang mga bata? Ano ang ginagawa mo sa mutya? Si Ma'am Prado ay umiling. Isang halakhak na puno ng lungkot ang sumulpit sa kanyang mga labi. Hindi ko sila kinuha. Hinahanap ko rin ang nawawala kong anak, sagot niya at bigla'y napasandal sa sahig. Ang mutya, hindi nauunawaan ninyo. Ito ay sumagot sa isang tinig na puno ng pag-ibig at kakulangan. Pinapalakas ko upang hanapin ang nawawala ko. Kung mayroong 100 upang magbalik ang mga nawala, sinubukan ko. Ngunit bawat pagsubok ay may bayad. Tahimik si Ramil. Ang mga salita ni Ma'am Prado ay naglatag ng bagong pananaw. Hindi lamang siya mangkukulam na naguugali ng kasamaan. Siya ay ina na pumuwing sa isang naluma at masakit na kailangan. Ngulit ang katotohanan ng nawawalang bata ay nananatiling isang sugat na kailangang malapatan. May nagbalak para sa iyo ng mutya, bolong ni Tinay sa tabi ni Ramil. May lumang hukbo ng mga espiritu na nagbabantay sa mga bagay na ito. Kung nais mong tapusin ang kapalit, kailangan mong pumunta sa pinagmulan at hindi ka maaaring pumunta ng mag-isa. Tumingin si Ma'am Prado sa kahon at itinuro ang isang bitak sa lupa sa likod ng kanyang bahay. Doon na ipalaganap ang unang ilaw, sabi niya. May isang punong lumang balete na natuklap ang balat. Sa loob ng ugat nito may naiwang bakas ng mundo na naging dahilan ng lahat. Ngunit hindi ninyo ito malalapatan ng galit. Kailangan ng pag-ibig at paggabay. Hindi pumayag agad si Ramil. Puno siya ng galit sa bawat pag-iisip ng kapalit na hinihingi ng liwanag. Ngunit nang makita niya ang luha sa mga mata ni Ma'am Prado, luha na hindi durot ng pagnanasa kundi ng pagdadalamhati, iba ang tumibok sa kanyang dibdib, pagkahabag. Sa sandaling iyon, naalala niya ang salita ni Tinay, minsan ang pag-ibig ang kailangan. Nagdesisyon silang magtungo sa balete sa kaunting oras ng pagsikat ng araw. Ngulit alam nila na ang daan ay puno ng panganib, mga bakas ng aswang, mga daan na naglilipat ng kaluluwa, at ang mismong pagsubok ng mutya na maaring kumapit muli. Humiga muna si Ramil sa harap ng maliit na apoy, tinanggap ang mahigpit na mga haplos ng katahimikan at paghanda. Sa piling ng kaniyang pamilya at mga kaibigan, napuno siya ng kakaibang katahimikan. Hindi ang pagkatalo, kundi ang katahimikan ng isang tao na handang sumabak sa huling pagsubok na maaaring magbukas ng pag-asa o tuluyang magwasak. Sa unang sinag ng araw, naglakad sila papunta sa bundok. Ang hangin ay malamig, ang mga dahon ng akasya ay kumakalampag sa ritmo ng kanilang paghinga. Si Raymar ang nanguna, si Tinay ang nagbabantay sa likuran, at si Ramil ay may hawak na maliit na ilaw na kumikislap sa dibdib niya. Hindi lamang palatanda ng kapangyarihan, kundi ng pasya. Hindi nila alam kung ano ang nag-aabang sa ilalim ng ugat ng balete. Maaring isang lumang diwa, maaring isang sumpa na naghintay ng pagbayad. Ngunit alam nila ang isang bagay ng malinaw. Hindi sila pupunta doon ng may dalang paghuhusga. Pupunta sila ng may puso na handang magmahal, handang magalay at handang pagtiisan ang bigat ng pasya para sa kapakanan ng marami. Habang tumatahak ang kanilang mga paa sa masikip na daan na patungo sa balete, sumalubong sa kanila ang isang malamlam na awit mula sa kagubatan, parang isang babala at paanyaya sa iisang hininga.
At sa loob ni Ramil may isang tahimik na panalangin na sana ang mutya na nagdala ng liwanag at dilim ay makahanap ng huling balanse, hindi sa pamamagitan ng isang buhay na mawawala, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal na muling magsasaayos ng utang ng nakaraan. Lumipas ang huling sinag ng araw at ang silweta ng balete naging madilim sa gitna ng umaga. Ang mga ugat nito ay parang mga tulay ng gabi, nakatingala at nakabaluktot, nagtatakda ng pintuan papunta sa lugar na hindi karaniwan. Nang sila'y tumigil sa gilid, ang hangin ay huminto at nagdikit-dikit ang mga dahon na tila nakikinig din sa kanilang mga puso. Oh, mahina ang boses ni Ma'am Prado, tumayo ng mabagal at dahan-dahang nilapag ang kahon sa lupa. Doon, atin niyang sininyasan ang bitak sa ilalim ng balete. Ang bitak ay parang bibig ng mundo, isang siwang na puno ng lumang alikabok at liwanag na natitira. Tinay lumapit, inilagay ang palad sa puno at nagbulong ng isang panalangin o isang pangalan na hindi malinaw. Nagningning ang maliit na ilaw sa dibdib ni Ramil, pumalo at humina at pumalo muli, parang puso. Si Raymar ay nagdala ng isang maliit na palanggana ng tubig mula sa ilog, parang handog na basbas. Ang tubig ay malamig at sumasalamin, may litid ng mga mukha na sikat ng araw. Nagsimula si Ma'am Prado na magbukas ng kahon. Hindi ito tunog ng paghukay, kundi parang pagbukas ng isang lumang awit. Ilan sa mga piraso ng liwanag ang lumiit at tumapik sa mga palad ni Tinay at Raymar, at sa huli ay umakyat sa dibdib ni Ramil, nag-iwan ng isang init na hindi nasukat ng takot. Sa likod ng kahon may isang maliit na sulat na napunit ang gilid, mga letra niyang pabilog at marupok at nabasa pa rin. Si Ma'am Prado ay napatingin dito ng matagal, pagkatapos ay inalayayan niya ang sarili at tumingin sa mga kasama. Kung magmadali kayo ng galit, lalong sisigaw ang mutya. Kinakailangan ang pag-ibig na tumitibay. Hindi sapat na maggalit at humiling. Kailangan mong ialay ang isang bagay na hindi mo kayang bawian. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Raymar. Ang tinig ay nanginginig kahit maliit lang ang deposito ng tapang sa dibdib niya. Kung hindi buhay, ano pa ang hihingin? Hindi palaging laman at dugo, sagot ni Ma'am Prado. Minsan alaala, minsan tinig na pinakawalan mo na, minsan ang pag-ibig mismo na isinuko mo noon nang hindi mo napansin. Tumahimik si Ramil at muling inisip ang mga batang nawawala, ang ngiting na hindi niya lubusang nakilala, ang maliliit na muwebes na iniiwan, ang mga pangako sa sarili na hindi natupad. Ang pag-alay ng alaala ay parang isang pahiwatig lamang. Paano mo ibibigay ang isang bahagi ng iyong sarili nang hindi pinapawi ang sarili mo? Tinay ay lumapit kay Ramil, hinawak ang kanyang balikat. Alam mo ang gagawin natin, mahinang sabi niya. Hindi ito kahalintulad ng pagpatay, ito ay pakikinig. Kung magpapakita sila, makikinig tayo at mag-aalay ng pagkalinga. Kung hindi, hindi pa huli. Tumunog ang isang halahak na walang saya mula sa singaw ng lupa, isang bagay na hindi tao. Isang pulutong ng anino ang lumutang mula sa sanga, hindi ganap na katawan, kundi mga hangarin, mga tinig na pinagtagpi-tagpi, mga sugat na nakalamon sa dilim. Hindi sila sumalakay, nagtipon at umikot gaya ng mga alon. Sa gitna ng mga anino, may larawan na unti-unting naging malinaw. Mukha ng bata, mukha ng babae na umiiyak, isang panulat na nakasulat ng pangalan na pamilyar kay Ma'am Prado. Napalunok siya. Silang nawalay, nakikinig, pabulong niyang sinabi.
At ang kahon sa kanyang harapan ay naglalabas ng isang maliit na hangin na parang hininga ng lumang ina. Baka hindi sila tuluyang nawala, kundi napagpasyahan ng mutya na magtago hanggang may magtitiis upang hanapin sila ng may puso. Naglakad sila papunta sa bitak. Ang mga ugat ay nagbukas ng parang hagdan ng bato at may mababang liwanag na nagmula sa ilalim, hindi malamlam kundi may malamig na ningning, tulad ng mga tala sa ilalim ng tubig. Habang bumababa sila, ang mga tinig ay nagiging malinaw, mga tula ng pagluluksa, mga pangaral ng umaululong na hangin, isang musika na inihahalo ang pangungulila at pag-asa. Sa ilalim ng balete, isang silid, hindi malaki, ngunit sapat para maghukay ng mga alaala. Ang silid ay puno ng mga bagay, laruan na walang ulo, sapatos na magkapares ngunit maliliit, mga piraso ng tela na may mga guhit ng palad. Ang liwanag mula sa mga piraso sa kahon ay nagsimulang magtagpo sa mutya. Isang maliit na bato kumikislap sa gitna, nakatayo tulad ng isang mata. Sa palibot nito, lumilitaw ang mga anino ng mga bata, hindi buong katawan, nulit mga balangkas ng pagmamahal, napakaunti, malabo at sabik makilapit. Isang tinig, malinaw at malakas ang sumalpok sa puso ni Ramil. Sino ka? Ang tanong, ngulit hindi tao ang nagsalita. Ito ay ang mutya mismo o ang mga taong nakapaloob dito na bumabalot ng salita. Ramil ang nagsagot. Hindi niya itinago ang takot, ngulit hindi rin niya pinayagan magsalita ang sakit. Ako ang naglalakad para sa kanila, mahina niyang sabi. Ako ang humihiling na bumalik ang mga nawawala. Kung may kapalit na kailangan, sabihin mo. Kung may pag-ibig na kailangan, aalay ko. Tumitili ang hangin. Ang mga mukha ng mga aninong bata ay nagtagpo at tumingin sa kanila. May pagkamausisa, may pag-aalindunan, may pag-asa. Ang mutya ay kumilos ng parang katawan na may boses. Ilan ang ibibigay mo? Tanong nito. Hindi ko hinihingi ang lahat, nagtitipid ako, ngulit ako'y matakaw sa pag-ibig na hindi ibinalik. Napaungol si Ma'am Prado at inilapit ang sulat. Hindi lahat ng pag-ibig ay patas, sabi niya. May ilan na inalay ko noon sa mutya nang hindi ko naisit ang presyo. Ngayon, hinihingi nito ang balanse. Raymar ay tumayo. Mayroon akong maaalay, mariin niyang sabi. Hindi ang aking buhay, hindi iyon ang kailangan. May alaala ako ng aking kapatid na nawala. Inaalay ko ng buong puso. Bumukas ang palad niya at nagbigay ng isang maliit na tingkad ng liwanag. Lumapit ito sa mutya at kumapit, nagdumaragdag sa ningning. Tinay ay sumunod. Nagbuga siya ng isang awit na tila lumong himig ng kanilang bayan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit may dalang-dalang lunas. Ang awit ay parang tela na ibinabalot ang mutya at pinapawi ang ilan sa mga anino. Sa bawat nota, ang mga mukha ng mga bata ay sumisiklab ng sandaling alaala, isang halakak, isang pagod na panaginip, isang halik sa noo. Ngulit may isang anyo na nanatiling malayo, ang anino ng isang batang lalaki na may malaking marka ng takot sa mata. Siya ang pinakapangunahing nawawala. Ang mutya ay nagpakita ng isang bagong tanong, isang hamon. May mag-aalay ng pagpapakumbaba ang bulong? May maglalakad na hindi lamang nag-aalay ng alaala kundi naglilibing ng kanyang sariling ubod? Si Ramil ay tumingin kay Ma'am Prado. Ang luha niya ay hindi nasagabal, naroon ang desisyon.
Naalala niya ang mga nagdaang gabi, ang mga pangakong binitiwan sa hangin, ang pag-asang hindi natupad sa mukha ng mga magulang. Hindi niya maipaliwanag ang bigat, ngunit alam niya ang isang bagay. Ang mutya ay hindi lamang humuhingi ng sinaktan na laman. Humihingi ito ng pag-alis ng isang piraso ng sarili, ang isang bagay na minahal niya ng buong lakas. Hindi para saktan, ngunit para magbukas. Hindi para mawala, ngunit para maging daan. Lumapit si Ramil sa mutya. Tumayo siya sa harap ng maliit na batong kumikislap. Hinawakan niya ang ilaw sa dibdib niya at pinaghalo ito sa liwanag ng mutya. Nagbago ang pakiramdam, hindi malamig, hindi mainit, parang pag-iyak na malumanay. Nagbukas ang mga labi niya. Ako, mahina niyang santo. Iaawit ko ang aking alaala, ibibigay ang isang tunog na akin, isang tawa, isang pangalan, upang maging tulay. Kung iyon ang kailangan ninyo upang bumalik, ako'y magbibigay. May pag-aalinlangan sa kanyang tinig, isang takot na tumagas mula sa gulugod. Ngulit sa likod ng takot ay may tapang, hindi dahil sa kawalan ng takot, kundi dahil may dahilan na mas malaki kaysa sa kanyang sariling sinapupunan. Siya'y handang magpatawad sa sarili para sa ibang mga puso. Tumigil ang mundo sa sandaling iyon at ang mga aninong bata ay lumapit ng mas malapit, hindi upang kunin siya, kundi upang magtinginan, upang magpahayag ng pasasalamat sa paraan na alam nila. Ang mutya ay kumislap ng mas malakas at para sa isang saglit, ang lahat ng anyo ng pagdurusa ay lumutang sa ibabaw. Mga bagay na dati ay nakatago sa dilim, ngulit sa ilalim nito ay may pag-aayos, isang sinulid ng ginto na daan-daang umiikot. At sa mismong sandaling iyon, isang panibagong sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa pinakailalim ng balete, hindi mula sa mutya, kundi mula sa isang direksyon na parang mula sa puso ng lupa. Ang lupa mismo ay gumalaw at may lumabas na isang matandang larawan, isang aninong babae na may hawak na sanggol, mata niya ay puno ng galit at pagdurusa. Hindi siya mag-aalang maglakad papunta sa kanila. Ang kaniyang presensya ay nagdala ng malamig na hangin. Hindi ganoon kadali. Ang boses niya ay parang batong kinitil. Hindi basta-basta maghuhulog ng alaala at mawawala ang utang. Sino kayo na naglilipat ng piraso ng sarili niya? Sino ang magpapasya na ang pag-ibig ng isa'y katumbas ng buhay ng iba? Tumigil si Mamprado. Siya'y biglang nagkunwaring iba. Ang mga linya ng kaniyang mukha ay naghali at siya'y tumindig ng diretso. Ako, malakas ang sagot niya at ang kaniyang boses ay nagdilat. Hindi lamang takot, kundi isang dala ng lumang kasalanan. Ako, ang isa na nagdala ng unang mutya. Ako'y nagkamali noon. Ngayon, itatama ko. Hindi para sa aking kapakanan, ngunit para sa kanila. Tumayo rin si Ramil at ang kaniyang mga kamay ay nag-alay ng liwanag at alaala. Ang dalawang babae, ang lumang anino at si Mamprado ay nagkaroon ng tanong na hindi madaling sagutin. Paano magtatapos ang utang? Sino ang babayaran at saang paraan? Bago pa man sumagot ang mutya, may isang kirot na sumobra mula sa ilalim ng lupa, parang pag-iyak na nagiging alon. Ang mga anino ng mga bata ay kumlupasay at ang mga ugat ng balete ay nag-igting. Isang boses, malakas at hindi inaasahan ang nagbuga mula sa kidlat ng ilaw.
Kung iyan ang dalang alay, marahil hindi ito sapat, may 100 pa. Tumigil ang lahat at ang liwanag ng mutya ay kumupas ng sandali na para bang huminga bago muling sumiklab. Ramil ay tumingin sa mga kasama at sa mga mata ni Tinay ay may isa pang bagay, isang paalala na ang pag-ibig minsan ay nangangailangan hindi lamang ng pagbibigay kundi ng pag-akyat sa pinakamalalim na takot. Huminga siya ng malalim at pinalo ng kanyang mga labi ang pangalan ng isang bata na hindi niya alam. Inilabas niya ang isang alaala, hindi isang buhay, hindi isang katawan, kundi isang pangungusap. Bakit ako iniwan? Ito ang kanyang pinakamalalim na tanong, ang tanong sa gitna ng kanyang puso na walang napasasaul. Ang mutya ay nagdikit sa pangungusap na iyon, tumanglaw at nagbago ang kulay. At saka, mula sa dilim sa labas ng tiyan ng balete, may bagong pikot ng anino na papalapit. Isang anyo na mas matanda pa sa anuman kanilang nakita. May mata na parang abo at puso na parang bakal. Ito ang tagabantay ng mutya, hindi manhid ngunit matatag naghihintay ng hustisya. Kapayapaan, bulong ng tagabantay, iyon ang pinakaaasam ng mutya, ngunit ang kapayapaan ay may presyo. Ano ang handa ninyong ialay at sino ang handa ninyong patawarin? Si Ramil ay tumingin sa kanyang mga kamay, sa ilaw na maluwag sa kanyang dibdib at napagtanong na may isa pang bagay na maaring ibigay, higit pa sa alaala, ang pagpapaubayan ng sariling galit, pagtatanggal ng pagnanasang maghigante, isang pagyakap sa taong minsan saktan. Hindi madali, ngunit kung ang pagpili ay pag-ibig, ang daan ay doon. Tumayo siya ng tuwid at hinawakan ang mutya, pinikitang mga mata at sinabi ng may buong tapang, "Kung ang pag-ibig ang kailangan, ihahandog ko hindi lang alaala, kundi ang aking galit. Alisin mo sa akin ang pangangailangang maghigante at ipaalam mo sa akin kung paano ko haharapin ang mga nawawala ng walang punit sa puso." Huminto ang hangin, ang mga ugat, ang mga anino, ang mutya, lahat ay nakatutok sa kanya. Sa mukha ni Mamprado ay may luha, ngunit may pag-asa ring nabasa. Tinay at Raymar ay may hawak ng isa't isa at ang kanilang mga palad ay nagdikit. Ngunit bago bumaba ang desisyon ng tagabantay, bago umalis ang unang tugon ng mutya, naramdaman nila ang isang pag-uga mula sa pinakapuso ng balete. Parang may humahakbang mula sa ilalim at may napakababang kaluskos, parang galaw ng isang nilalang na hindi pa sumasapol. At sa sandaling iyon, may isang pamilyar na halakak, malamlam, subalit puno ng pangaakit na nagmumula mula sa dilim. Ito ay hindi lubusang kaligayahan, hindi lobos na pighati. Ito ay ang tunog ng isang lihim na nagbubukas at ang isang tanong na magpapatunay ng kanilang katapatan. Hanggang saan aabutin ang kanilang pag-ibig?